Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbug Production. I'm here, your boyfriend Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Tip CD versus Sequence. I-like muna natin yun guys. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top at sunod-sunod tayo ngayon sa pag-reaction guys. At mag-aalas test na ng madaling araw pero tuloy-tuloy tayo kasi kaka-off ko lang kanina tapos pagdating dito kumain lang nagpahinga saglit tapos reaction kaagad. Para makabawi tayo kasi sa Tuesday at sa Monday at Tuesday hindi ako makapag-react dahil napaka-busy ko noon. Almost siguro mga 18 hours ako nasa labas at nagtatrabaho. So, yan. But Friday din, meron tayong kliyente. Excited din ako doon kasi sunod-sunod yung kliyente natin, tumatanggap na ako. So, tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera at ganun pa man, yung pagre-react natin. At kung bago ka lang rito, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-subscribe, i-share yung video natin at huwag nyo kalimutan na mag-comment ng saloobin nyo kung napanood nyo yung video. Hindi sa akin, sa video na to. Ganun pa man, di ko inaatake, mga paborito ninyong artist. Nagre-react lang tayo, sinasamahan nyo lang ako rito mag-react tayo o try natin mga artist natin at suriin natin kung ano yung mga nandoon at nilalaman ng mga mensahe nila at mga verses nila at mga rounds nila. Nandito lang tayo sa facts, meaning at message. Ganun pa man, lawakan ninyo yung pangunawa ninyo, patnubay ng magulang ang kailangan bago tayo mag-start. Bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mana audio engineer at the same time, ang master hypnotherapist, ang analytic master practitioner, and I'm applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Let's get to it. Tapusin niyo yung video sa description, nandun yung personal channel ko, check niyo yung mga bago kong kanta lumabas at mga susunod pa. Let's get to it. At ito nga pala ay requested ni Justin Pagara. Sabi niya, Tip CD versus Sequence Idol. Tagal ko na request to. Sana mapansin. Support always Idol. 13 days ago. Tuloy natin. Bago lang to si Sequence Hindi ko pa siya na papanood o nakikita. Years ago. Una versikulo. Yeah, makinig sa mga balang, bumaratrat sa mga kalabang, kasabwat ng mga mapanirang uri at alamat. Ako'y nandito pa rin, nagbabalik sa mga taong napapraning, sunod-sunod ang mga pangitain, kahit si Kuya Andrew EFM bilib sa akin. Butik na ako doon basta natin guys para masyadong issue ano pala to? Hindi nag-expect ng COVID battle sa kanya. Sa tingin ko, konting pagkakamali ko, baka pwede niya akong itumba. Nung binigay sa akin si Tip CD, akala ko talaga prank yun eh. Gumagano pa siya. Sabayan ko yung mga wordplay niya, yung ganun. Talagang kumuha ko ng angulo na yung hindi na masyadong nagagamit. Yung nagagamit sa kanya. Susubukan kong putulin ng winning streak mo ngayon. Good luck sa atin, Idol. Maraming salamat dahil tinanggap mo tong laban na to. Anong tete gumagano pa sa Flip Sequence? Top, unang versikulo, Patay ka kay Tip CD. Bayan ng Loo, Occident. Guys, bigyan ko na to ng prediction 5-0. Guys, it's Tip CD, man. Wala na dapat patumpik-tumpik pa. O sabihin, ito, very fanboy ka talaga. Guys, normal yun bilang isang tao na maging fanboy ka ng isang artist na sa tingin mo, mayroon talagang credibility at may husay talaga. Hindi ka naman pwede maging fanboy ng talunan hindi marunong mag-rap o 'di ba? Nagmamagaling lang wala naman talagang Syempre, kung nabibilib ka, excited ka mapanood. Para si Pacquiao, marami talagang hindi ko alam ba't hinusgahan ako ng mga nanonood lang sa akin na fanboy. Parang hindi never kayo naging fanboy. Ako nga naging fanboy ako ng F4 F4, si Pao Dujiresh. Pinanood ko yun guys, inaabangan ko yun every, ano pa ako, elementary school. Nagmamadali ako muna, mapanood ko lang yung F4, Ghost Fighter, Dragon Ball Z. Sana, igagalit ako sa dad ko kasi yung dad ko nanonood ng basketball Samantalang ako, Ghost Fighter o kaya, di ba, Dragon Ball Z. Antal Mindoro, shoutout sa inyo. May ganito palang lugar. Meron akong favorite na din palabas, yung Lupin the Third. Putsang galing nun, napakatalino. Sabi ko, paano kayo binubuksan yung uri ng paano niya, ninanakaw yung isang bar. Ang talino nun, magkakasabay yun Dragon Ball, Lupin the Third, Dragon Ball. Magkakasabay. Tapos Ghost Fighter. At syempre, salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Zoom meeting. Flip Top. Shoutout nga pala kay Enigma. Natin laban, Flip Top merchandise, abangan nyo to. Jacket, Huawei, at kung ano pa, may silip niyan, mapopost naman namin yan. At syempre,
isang malaking shoutout sa lahat ng tumulong sa amin sa Represent Collabs. Nandiyan yung Workaholic. Nandiyan Guys, wag niyong seryosohin yung sinasabi ko rito ah. Tandaan ninyo, mag-mature na kayo, please. So, wag niyong seryosohin. Tingnan niyo lang, wag niyong tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko. Tingnan niyo kung may sense ba. May sense. Yun yung idea yung gamitin ninyo para hindi kayo mukhang immature. Kasi minsan pag nasa doon kayo sa idea ng tama at mali, parang napaka-dense ninyo napaka one-sided. Parang tinanggalan ninyo yung sarili ninyo ng karapatan na magsuri. Suriin ninyo. So, suriin nyo lang, may sense ba? Yun lang naman yun. Pag may sense, okay lang naman, you know. It could be somewhat wrong, somewhat true. Pero may sense, yun lang yun. Pero pag masyado kang solido, mali yan. Paano ko naging mali? Yung maraming katulad ko na pareho ng iniisip. Hindi pananaw, hindi opinion, pero iniisip. Tapos maraming katulad, hindi lang ako, mas marami pang mga tao na bawat tao may kanya-kanyang perception. Check nyo muna kung ano yung perception. Tuloy natin. Villainware A to Z, 1989 streetwear, hype beat, syempre kay Ninong Benji, ang tunay na may-ari ng Flip Top. At mga bagong dating din, syempre From Within, Batasismo, at lahat-lahat. Makikita niyo naman yan, yeah. At sa kanan ko, representing Bataan pero galing pang Bulacan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Tipsy D. Tipsy D. Workaholic shopping. Yun lang. 1870 streetwear nga pala at yun, Workaholic at syempre Real Jokes Clothing pero parang hindi naman sikat yung mga yun. Kaya sa kaliwa naman. Next time na pag umuwi ako ng Pilipinas, bibisitahin kayo mga clothing na bibili ako personal. Cavite represent, mag-iay tayo lahat para kay Sequence. Sequence! Shoutout sa tropang Wet M at sa TL nilang si Ron Mendoza, Jeric Sid De Vera, Jedrick De Vera, Jomar La Vega, Kevin Limbo, sa cheese ring ni Mama Bear, tsaka sa best friend kong si Brian Gabia. Kalabang ko na yung idol natin. Wow, okay. Kung di 7-0, 5-0 to. Sorry guys ha, nagmamadali lang ako. Broken hearted kay Sequence. Kapal ang mukha mo, grabe ka naman. Pinamuli si Hindi Sequence. nyo pwedeng saktan si Sequence. Wala sa Flip Top. Kaya, nanalo ng coin toss si Sequence. Pinili mauna si Tipsy D. Pakinggan natin. Unang versikulo natin, unang banat, Tipsy D. Bonus na lang to kay Tipsy D. Di na daw kaya sumabay sa mga bago. Mga gago. Malabo tong malaos. Mas lalo nga akong ginanahan. Para lang tong sapatos. Pag bago, masarap tapakan. Mukhang rapper na Gumba. Instructor ng Zumba. Kung akala mo cool ka, Unano, you need more Jakul pa. Undefeated to, naku po. Di naman sa ako'y demanding, pero yung height mo pang nakaupo. Ito ba magandang standing? Pero okay lang yan, bitch. Sit down. Be humble. Psych, tarantado. Ibabaon kita ng sobra para down to earth ka na masyado. Pero dahil di na uso ang libing, ako'y iyong cremator. Shoutout kay Gusto Kendrick. maangat sa poster, ako'y elevator. Buhay mo'y madadali sa agad accelerator. Wala nang post-battle interview, diretso kang creator. Alam mo, rarahin ko Terminator. Porque ikaw yung future, ako yung past. Ikaw yung bagong machine, ako paubos na ng gas. Di porke tapos na ako magpabida, aking makina'y dispalingado. Oo, wala na ako sa prime. Decepticon na ako! Kontra... Bars. Nabal dun si Sequence, nag-uumpisa pa yan. Boom! Shoot! Wala pa ako sa prime kasi Decepticon na ako. Big props dun. Autobots transform. Shoutout kay Kendrick Lamar din dahil sa binigay niyang homage na escalator, elevator, nasa creator ka na, pinaslang ka na daw niya. Laking bagay nun. Ang ganda ng setup, mga reference ni Tipsy D. Bidang tumupad ng pangarap mo, brother. Kaya dito ka baitang tandaan. Kaya lang tayo nagkatabi sa poster kasi ang dali mong dakdakan. Pero higit pa to sa height advantage. Talagang nakaka-boring ka, kapatid. Feeling ko ako si Goliath kasi nakakabato itong si David. Pero hindi ito kwento sa Bible kaya malabo mong matawid. Ito'y kwento ng... Fuck! Yun na yung punchline. Hindi ito kwento sa Bible kaya malabo mong matawid. Ito'y kwento ng na-joke mo na idol kaya yung sequence na patid. Wow! Sa pag... Gandang rhyme scheme nun.
patid. Tipsy D. Goliath, David. Kwento sa Bible. Sequence mo na patid. Yung sequence mo, yung pagkakadugtong mo na patid, naputol. Hindi ito kwento sa Bible, kaya malabo mong matawid. Ito'y kwento ng na-choke mo na idol, kaya yung sequence na patid. Kwento nung na-choke mo na idol mo ko, na-choke ako eh. Kaya yung sequence mo, yung pagkakasunod-sunod mo, pagkatuloy-tuloy. Ang sequence kasi meaning nun, pagkakasunod-sunod, pagkatuloy-tuloy. Napatid siya. Kasi yung idol mo, na-choke sa may Goliath, kaya nang babato to, di ba? Goliath, galing. Sa paghinga itong Reverse punchline yun, putang enang yun. Ginamit niya yung choke, tapos binanat niya, tapos yung choke niya yung naging punchline, di ba? Galing, putang enang. Very unique nun, putang ena. Very unique. Kinamachi. Patay siya na. Sequence. sisik panggap lang. Siksikan, bars ko walang patlang. Siksikan sa iyong matagalang pagitan, double dose ng vaccine. Punches ko, 1-2 sawa, ma-overdose ka sa vaccine. Puntos kada linya, katunayan kita naman sa judging. Suntok ko balikbayan, inaabangan kada landing. And I can see that you're dead now. Inaabangan ka na landing. Yan. Mukhang ano yata, ganadong-ganado si Tipsy D ah. Sa aking sixth sense, winning streak mo papanaw na sa existence parang PUV, XYZ, wait. It doesn't make sense. Ibig ko sabihin yung W wala sa sequence. Unang balat sequence, pahinga na. Tinanggal niya yung W, X, Y, Z. W, wala sa sequence. Big props doon. Magandang ginawa ni Tipsy D pang intro. Ano ba versikulo tano? Kahit jokes na naman. Pucha mahina. Gamit na yan, parang jacket ni Enigma. Ayaw mo bigay. Ay, magbigay. Binuraot pa. Tsaka, kahit jokes na, pucha, baliwala rin. Kaya nga tayo nag-battle eh. Kasi ganyan na pala kataas, tingin niya sa akin. Yo! Katatapos ko lang kay K-Ram. Gets ko na yung game plan, sir. Maaga mo ba akong binabalaan? Porket nagmamark na ako't hinahangaan, puro mark na pinapalaban. Nung nalaman kong mark makakalaban ko, solid aba. Nakaramdam ako ng konting kaba. Akala ko yung may goating haba, o si Toti pa nga, yun pala ibibigay nyo sa akin. Si Pogi pala. Akala nyo ah. Ang pogi-pogi ni Mark, pang Starstruck first edition. Oo, Mark, hey, Sorry, kala ko sabihin niya, Doding Daga. Sorry guys ah. Sorry Tipsy D. si Pogi pala. Akala nyo ah. Ang pogi-pogi ni Mark, pang Starstruck first edition. Oo, Mark Heras, imitation. Kaya tinanggap ko tong invitation kahit parang initiation. Kahit ma-ex pa ako ni Mark, it's still a win-win situation. Mark, win-win, di nyo gets yun? Kasi nga vintage to, na parang CD, Wade to. Sabi nila baka masira yung win streak mo. Kaso sa bars ako'y bartender. Malatipin to. Sa aking shots itong si TKO. Wasak na wasak ito ang big break ko. Tsaka para Okay. tumas na rin yung TF ko. Praktikal lang tayo. Yun ang real face ko. Kaya sugal na akong sugal. Mala sweepstakes to. Para sa mataas na halaga ako'y nakahandang harapin tong Squid Game ko. Real cage to. Talaga namang hayop sa set. Kaya pala, nagdala na kayo ng vet. Sabi ni Sir Arik, higitan ko daw yung Apex at Zend. Kaya ipaparanas ko kay Tipsy D ngayon yung greatest upset. Kasi ano bang bago dyan? Magkukumpara ng veterano sa baguhan. Magyayabang ng achievements o kung ano man. Puro hype jokes na walang katapusan, kaya sabihin nyo sa akin ano ba ang bago dyan. Tama ba, Tips? Basang-basa ko na yan, parang praktisado na script. Kaya sa mga anggulong nahagip, walang tanong nakalakip, kasi alam ko sagot mo di. Lahat ng nabanggit! Kaya kung Okay. feeling mo to, season mo to, ay paparanas ko sa iyo ang autumn. Rap battle ngayong pandemic, ginagawa kong module. Usap-usapan na sa SOCMED, sa vlogs at mga forum. This small guy still dominating this small room. Kasi itong Lil Man, kayang maging big one. Ang madungisan yung standing ko hanggang dream lang. Kaya gamitin mo na lang ang iyong tatatatay machine at bumalik sa Isabuhay 2019 kung gusto mong magkaroon ng 6-1 time. Okay. Ano ba? Ang weak ng ending ni sequence pero very charismatic. Very charisma. Ang kailangan niya lang very
eto kung naririnig ako ng sequence, very obvious na parang tawag dito, parang automated o robotic yung ginawa ni sequence. Hindi siya natural tingnan. Kasi parang very choreographed. So, kailangan pag malaking impact talaga yung performance. Yung parang pag pine-perform mo siya, parang natural mo siyang ginagawa. So, yun lang yung wala kay sequence, pero very charismatic na siya dito sa ano. Maganda yung dating niya sa video, and at the same time, maganda yung mga projection niya, pero kailangan lang talaga ng ano. Parang nagmukha kasi siya nagpa-practice pag nakatingin siya habang nag-rap siya, parang nakatingin siya sa hollow Parang hindi kumukonekta. Hindi ko maramdaman kasi parang hindi kumukonekta. Other than that, very charismatic. Siguro bibigyan ko yung first round kay Tipsy D. Pero big props pa rin kay Sequence. Tuloy natin. Tipsy D, pakinggan natin. Hindi na ako magre-rebat. Ilalaan ko tong second round para i-address ang issue. Sawang-sawa na ako sa mga rapper na pinanglalaban ng issue. Last battle iyong nilahad. Galit ka sa chismis. You can't deny. Bitch, please, you can't deny. Pinanood ko mga laban mo, chismoso ka rin. Ano tawag doon? Friendly fire? Puro pag-iimbento. Buti may nai-impress to. Sa grupo mong manifesto, malamang si Maritesto. Hindi rap skill ang chismis. Hindi ko alam ba't doon kayo nasanay. Kasi kung rap skill yan, edi sana marami ng MC na nanay. Bars yung ginawa dito ni Tipsy D Kasi mostly yung ginagamit na personals, kundi narinig dito, sabi niya dito, issue niya dito, chismis, naging chismis na nga, ang laking bagay nun, tinamaan lahat, almost karamihan ng mga rapper sa flip top na puro chismis yung bara. O, diba? Especially, si Nicky gumamit ng chismis yan 'Di ba yung huling reaction ko doon kay Sinyo at saka kay Nicky? O, 'di ba? Meron ka daw ganito ginawa doon, organizer, ang chismis yan, guys. Instead na mapayabong mo, okay lang na merong facts, meaning of message, pero kailangan mo rin, kahit merong controversy doon, kailangan mo rin ipakita yung kung kaya mong talunin yung kalaban mo, gamit yung sarili mong skills ng walang ganong klase ng materials, unbelievable, di ba? Pero yung sinasabi dito ni Tipsy D, medyo nagmarka yun dahil ang daming tinamaan na rapper doon kung titingnan niyo. Kaya brother, di ka artist, di ka hanay, wag ka feeling. Di ka rapper, ikay rapist, hinahalay mo ang sining. Speaking of rapist, bago mo ko hanapan ang mixtape, ibubunyag ko muna yung tinatago mong sex tape. Seryoso. Alam ko bata ka pa, pero mas bata pa yun. Kaso-kaso ka. Kahit napapayag mo yung bata, gago, magkakakaso ka. Kala mo walang nakakita? Pues hindi ako konsentidor. Kaya pala tawag mo sa nanay niya tita, kasi kamag-anak mo yung menor. Tangina, napanood ko yung video, sanay na kayo kaya hindi lang yun minsan. Akala ko battle ni Jonas at Lipcram kasi nagtitirahan yung magpinsan. Ano, hindi totoo? Kung ayaw mong sabihin, ako magsasabi. Hindi yun totoo. Inimbento ko lang yun. O diba? Dali lang. Ganun na rap. Kahit sino kaya yung gawin kasi ganun kayo kawak. Wow! Shit, nausukan si Sequence, guys. Nausukan si Sequence. Ayaw gumana ng usok. Putsang ina. Usok. Usok na. Usok. Puta, walang usok, guys. Ayun, nausukan si Sequence, guys. Sheesh! Pinakita ni Tipsy D yung pagiging mediocre ninyo pagdating sa battle rap. Na parang ganito kayo gumamit ng mga linyahan. Gawa-gawang storya, chismis, mga ganun. Di ko na alam paano pa, dyan, masyadong personal yun yung ginawa ni Tipsy D. Nagkausok si Sequence. Tuloy natin, guys. Medyo personal yun Tangina, yung estilo nila madaling gamitin, plug and play. Pasabog nyo Abunda, pasabog ko Michael Bay. Yung dakdakan, hindi kayo bagay dito, yung dakdakan ninyo. Chismis pang kinatulfo.
Liga to ng mga halimaw, ang dakdakan dito, Giannis Antetokounmpo. Okay. Kaya si Master, ikaw ay sirena, pinain ka sa tipsy. Masyado pang hilaw ng hinain, pero kain tong sashimi. Sa flip top, malagrit god, tinidor lang aking baon. Itong kraken yung nasamon, pinulutan ni Poseidon. Bars. Kaya gising, midget rapper, nananaginip ka iho. Wag feeling si Monster, ako ang big fish dito. Lagi itong sasagpang, magsitabi, lalim mo pang. Bitch ka kasi! Namnamin mo muna. Ganun ang basic, effective. Parang untog sa simento. Yan ang kaibahan ng creative sa nagkikreate ng kwento. Pansin yung sequence sa TV, yung chismis huli sa balita, parang itong bagong MC na ngayon ay ating niluma. Mga banat! Shit, parang masira yung kanta ni Sequence dun ah. Pang third round yung ginawa ni Tipsy dun ah. Tingnan natin yung sabi ni Sequence. Sequence, pahinga natin! Yung Martes bars niya, ano, di ba? Yung Martes bars niya, sobrang lame yan. Ginamit ko na yan kay K-Ram. Tsaka, nag-iimbento ng kwento, parang tanga lang. Bagsik, makaramdam ka naman. Yo! Binisita ko yung FB mo. Puro pagkain bumungad. Kaka-food trip di Malabong, gumawa na rin to ng food drop. Buong pandemic, inatupag, puro lamutak. Habang ako, eto puro sulat kasi nagpapataba ng utak. Pero saludo sa Pick Your Food. Kumikita na ang puta. Na nagaling sa iba't ibang klase ng ayuda. At putya, pinanindigan mo na talaga yung pagiging ratatouille. Yung MC naging master chef. Lakas maka-move in. Kaya mag-focus ka na lang sa vlogs at sa cooking kasi yung rap career mo dito ko natatapusin. Kasi kapag siya gumawa ng bars, ang dami pang say. Bago makuha yung laman, ang dami pang tape. Ginagawa pa kasing complicated. Lakas maka-avril ng play habang ako simple lang. Kabila May. At wala akong masay. Nung niray mo yung Ivy sa candy, putya, ang hirap. Ganyan na ba talaga mga tugmaan ng veterano sa flip top? Paano di mabubutasan? Yung tugmaan pang G-spot. Beach walk! At recap, di ba mahilig ka mag-reference sa labanan? Sakto namang, may iba akong pinaghahandaan. Kasi kukuha ako ng lisensya na parang enforcer sa daan. Sa kaka-review ko ng kalsada, nakaisip tuloy ako ng paraan. Kasi naman, sir, biglaan yung alok mo, di na ako kumontra. Kaya gumawa na lang ako ng roundabout the way na parang rotonda. Tapos lalong na-motivate nung nakaramdam ng konting fame. Oo, magaling ka, Tips. No debate. Pero this time, please cooperate. Ngayong paangat na ako, wag mo na subukang mag-overtake. Kasi di yun safe. Rounds ko parang traffic light, oo, nagiging babala. Kaso tepo ka pa rin hayop ka kasi nga, tanga ka. Kasi wala daw siyang pake sa balakid. Kaya pader naka-inkwentro. Kung umasta kala mo, hari, ng daan kaya wala siyang preno. Sinuway mo yung batas at tuluyan kang nadedo. Ano pa bang aasahan nyo sa tipsy na nagmamaneho? Bueno, 2 TDC nakuha ko. Ganda Dapat din lang yun, na ah. mag-celebrate. Theoretical driving course nung 28. Tapos ngayon naman yung Tipsy's death certificate. Patime! Huling banat, Tipsy D, pahinga natin! Ang ganda sana nun kung na-execute nyo na maayos. Pina-appreciate ko yung Tipsy na, ano maasahan nyo sa Tipsy na driver. Ang ganda nun. Kung na-execute nyo ng maayos. Tuloy natin. Siguro hindi na masyadong naging effective yung atake ni Sequence kasi napaka-intense ng performance ni Tipsy. Hopefully may natutunan si Sequence dito kasi masterclass na yung ginagawa ni Tipsy D. Intensity ng delivery, yung performance-wise, tas yung ganda ng linya, papaano din i-deliver yung mga punchline, yung intricacy ng bawat linya, yung momentum, yung cadence nun, lahat package. So, I'm sure may natutunan si Sequence dito sa laban na to. Pag pinanood niya, nakikita kasi yung difference na overpower ng Tipsy D si Sequence too much. Tuloy natin. Tangina yung punchline niya, ratatouille. Sinigaw pa ng todo. Ratatouille, bobo! Tangina mo ka. Totoo, nagluluto ako sa YouTube. Kung lalaitin nyo, madali lang yung lunukin. Wala namang kalait-lait sa pagluluto. Mindset yan ng palamunin.
Tsaka nagpakulay pa ng buhok ko. Ayun na. Tindi mati idol si Giliw. Mukha kang palabunutan na sisiw. Yo! Ayan, game. Good morning, Flip Top. sabi ni Akata, ito daw ay palugina. Paano naman kasi kung sino-sinong sinasalang ni Enigma? Pero dapat daw kayong pasalamatan kasi binubuhay niyo yung liga. Tama? Mali ka. Sinolo niyo yung Manila. Kinalimutan Visayas, Mindanao. Pero para lang kayong manika. Binihisan na wala pa ring galaw. Kung tutuusin, maswerte kayo. Solo niyo yung platform na sa inyo ang atensyon. Pero puta, bakit parang di pa yung sapat na motibasyon? Puro kamalasan ang aking napansin. Mula nang magsidating kayo. 2 taon nag-quarantine. Puta, magsigaling kayo. Wow. Sanay na akong mag-inom sa bahay, pero lagi akong kinukulit ni Arik. Bawal lumabas, pero kailangan daw muling magbar ng alcoholic. Kasi alam niya kung rookie ako at nabigyan ng ganyang spotlight, buong taon pupunuin ko ng Tipsy the highlights game. Bars. Ito ba yung putang- idol nyo? Sablay ang bago nyong baraha. Mawawala na tong sequence, ako'y gagong mambalasa, oh. Bagong baraha, binalasa na wala sa sequence to. Tangina. Tinanggap mo yung derpes ako ang consequence mo. Yung tipong laging showtime kahit wala yung transgender, sagot ko lagi ang hotlines kahit hindi to call center. Kaya maupo ka na lang ngayong star ay dumating. Benchwarmer, manood ka kung paano mambraso sa ring. Vince Carter, sarap mong sapakin. Bars, putang ano yan. Pinalaguan si sequence, hindi talaga nagpapariwara si Tipsy D sa linya, guys. Hindi siya nagpapariwara, hindi siya nagpapabaya sa linya niya. Every single time, bro. Pangis ng putang Vince Carter. Sunog. Sarap mong sapakin, siya daw si Joaquin. Phoenix, kaya pala pang clown iyong lyrics. Tapos ka sa baon kong titik na pang knockdown ni Paul Phoenix. Hindi ka Joker hunghang. Aking titiyakin na ako ang anti-hero. Patay ka on cam, imbis na Joaquin ang ganap mo ay De Niro. Kasi yung tunay na Joker nagwa-warm up pa. Daming gimmick. Kung sa bagay, mas masarap chibugin yung bagong init. Ikaw gago, singit. Maling napadaan, maliit na magaan, madali kang daganan, bait ang tapakan, mahinang nilalang. Sinubukan kong kumalaban ng bago, pero pangit. Bigyan nyo na lang ulit ako ng veterano. Delo target. Para maganda yung market. Rin ba na? Sequence, pahinga natin. Hinihirapan Ganda rin ng ending ni Tipsy D. yung kulay ng buhok ko. Akala mo kung sino ka? Palibasa alalay ka lang ni Kurafika o yung kakampi niyang si Kilua. Tsaka, tangin na sa buhok ko, dami niyang naisip na punchline. Tangin na kasi nung nagkulay sa akin, ash gray, ginawa mo ash white. Yo! Pinanood ko yung laban mo kay Batas. Yung round 3 mo walang tumatak. Kada spit mo parang brief mo kasi walang bumakat. Ang boring! Yung scoring pang football sa tumal, Brad. Masasabi ko na lang sa round mo, oh my God! Tapos sabi pa niya kay Batas, ibubuhos ko sagad. Sagad. Kaso yung resulta palpak. Yung feeling na vaccinated ka na lahat-lahat tapos nasagasaan ka lang ng truck. Oo, wasak! Wasak! Sa Panginoon, ganun kanub si Loko. Bugbog sa Almighty pagka Bruce Tinodo. Kaya paano ka ba uubra sa tulad kong pati Olympus Ginoyo? Kasi mas mataas Almighty, pa ako Bruce sa Diyos. Ako si Jesus Ginoo. Ano, tamang pakwela ba? Pampa-good vibes lang, Repa. Kasi kapag ako na personal, asartalo ka na naman, parang usapang about Nela. Speaking of Nela, naniwala ka naman, Repa, na sinabi talaga ni Nela na maliit yung alaga mo.
Nagrebat pa ng, hindi ito maliit, maluwag lang yung kanya. Katangahan mo! Talaga namang, mema lang yung bitawan, yung dating bumuo sa kanya, nagawa na niyang siraan. Kasi sabla yung depensa mo, parang si Harden. Sarap mong tadyakan, parang kickstart, sir. Apektado nung nasabihan siya na Lil Tadjer, kasi kanyang dick daw ay king size, ulul baka king badger. Ito tips lang, sir. Ito tips lang, sir. Para sa asawa mong laging 10 beats. Payo ko lang sa yung Esme, itong venue, pakicheck din. Yung Jenny Lynn ng buhay mo, yari siya kay Dennis. Pero tama na yung damayan. Masarap manalo ng may konsensya. Kaso nung sinabi mo yun, nagmukha lang na komedya. Kasi sabi mo kay Sak, mamatay na yung anak niya. Wala kang awa. Kayo ni Bagsik, bagay na magsama kasi gusto nyong may nasasaksiyang may namamatay na bata. Pero pwede naman akong sumama sa inyong samahan. Kasi parang laban ko kay Sir Deo may mamamatay na bata. Kaya bakit naman ako matatakot sa UN naka-anim ako? Lahat ng kalabang subok, tupok hanggang maging abo. Kasi ang tunay kong kalaban hindi itong pangit na to ay kung paano ko hihigitan araw-araw yung dating ako. Kasi ako na yung untitled, unknown, underdog. Pero di ako nagmamaktol. Bagkus yun yung naging gasolina ko para maging underrated. Hanggang naging undefeated. Hanggang maging unstoppable. Kaya kapag ako pa rin nanalo dito, magko-call out na ako. Magsulat-sulat ka na, Mot. Collab tayo. Ito magiging para sa... Puro statement yung ginagawa ni Sequence eh. May mga statement siya dun eh, na, I mean, ganito ako, ganyan ako. Mas effective pa rin yung ginawa ni Tipsy D. So, I'm pretty sure hindi nakakuha si Sequence ng kahit isang boto. I'm pretty sure dyan. Kasi hindi naman magagaling din naman yung mga judge sa ngayon eh. May future si Sequence. Kailangan niya lang siguro ng aralin niya mismong rounds niya, mga verso niya. And hopefully makita ko pa siyang gawa ng lumaban kasi gusto ko makita yung improvement niya. Sana aralin niya, hindi lang basta aralin niya yung ginagawa niya. Aralin niya rin yung effective kung paano, maggawa ng punchline. Aralin niya si Tipsy D, aralin niya si Balakid, aralin niya yung mga artist na talagang merong kaalaman sa pagbigay ng punchline sa Pilipinas. Kung gusto mo naman, dito rin, sa Amerika, pwede kang maghanap dito. Marami rin magagaling dito talaga ng mga artist. Hindi ko sinasabing kopyahin ninyo, yung formula lang, paano nila ginagawa. Kasi akala nila, basta maka-punchline lang, okay na, hindi. Yung punchline na yun, dumidepende yung pagka-punchline kung paano mo yun sinasabi. Paano mo siya pinipresent. Kasi kahit gaano kaganda yung punchline mo, pero kung yung pagkaka-execute mo hindi maganda, magmumukha siyang stagnant, plain. Yung energy plain lang siya. Kaya kailangan ma-differentiate, ma-define mo ng maayos kung paano mo i-deliver yun. Yan, tuloy natin guys. Tapo na versikulo 10, Tom and Jerry mag-iis pambes para sa kanilang pareho. Shoutouts sa kanilang pareho, palagi. Tipsy D at syempre Sequence, tuloy-tuloy lang lagit na improvement, patas lang patas. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay Tipsy D. Shoutouts kay Sequence. Yo, shoutout kay Sequence, panahon niya na to. Shoutout sa asawa kong laging bitin, magdadalawa na anak namin. Magiging tatay na ulit ako. Tapos, shoutout sa pinsan ko si Ate May, siya si Kuya Duracell. Yun nga pala, maraming salamat guys. Yun na lang kasi obvious naman yun guys. Hindi na dapat, wala na akong mahanap pa. Ganun pa man guys, bibigyan ko yung laban na to siguro 9. Kasi parang bago pa lang si Sequence hindi niya pa masyado nagagama yung style na para sa kanya. Makikita ko hopefully, sana lumaban siya ngayon panahon na to at makita natin yung improvement niya. Umaasa ako na mapanood ko siya ulit kasi nag-aabang na ako ngayon. Tipsy D, hindi ko na siya pwedeng purihin kasi obvious naman na siya, immune na siya sa puri dahil lagi niya naman talagang ginagalingan every time, wala kang masasabi. Hardworking na MC talaga si Tipsy D, hindi nagpapabaya. Every single time na makikita ka ng laban ni Tipsy D, laging maayos. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay sa pamilya, mga kaibigan, mga tao na kapaligid sa inyo, tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro, ingat kayong lahat dyan. Peace out.